Sa ngayon, ang balita natin na ito raw Magnolia Chicken Templados ay makikipag-trade dito sa Terra Firma Jeep para do sa kanilang number 1 pick. Ayan ang balita na gagawin daw ngayon itong line-up ng Magnolia dahil seryoso na raw sila dito sa kagustuhan nila na makakuha ng mas magaling pang player para ma-complement si Xavier Lucero. Medyo na-expose ang Magnolia doon sa pagkatalo nila sa Rain or Shine na masyado sila nagre-rely dito kay Lucero na. At kaya ang gusto nila sa darating na draft meron silang makuha ng mga players talaga na magagamit. Kaya ngayon ito na sa tingin ko bagay na bagay dyan. Itong si pagkuha nila kay Quentin Brown o kaya kay Will Gosum dito sa darating na draft. Gagamitin nila yung draft pick ng Terra Firma para kunin ang isa doon sa mga nabanggit na players. Si Brown ay 7-footer at itong si Will Gosum naman ay 6'7". Kung sakasakali, for example, na itong si Renza Bando ay mag-decide na sumama dito sa draft, obviously yan ang magiging number 1 pick at yan ang kukunin ng Magnolia. Kaya hindi natin masisisi Magnolia kung bakit very determined sila na makuha ang mga nasabing players dahil makikita naman natin kung ano magiging epekto nito sa kanilang lineup. Kung sino man doon sa tatlong nabanggit, si Abando, si Brown o si Louis, ang makuha nila, sigurado na magiging maganda ito para sa kay Coach Chito Victolero. Kaya sa ngayon, itong Magnolia, plano na raw na i-trade itong si James Lapot kapalit itong number 1 draft pick ng Terra Firma. O kaya naman kung hindi sasapat yan, baka isasama na nila itong si Calvin Abueva. Yan daw ang pinaplano ngayon, itong Magnolia Chicken Templados para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan pagdating dito sa pag-adjust ng kanilang roster. Kaya na alam naman natin na itong Magnolia talaga ay magiging seryoso na dito sa kanilang gagawing pagbabago. Samantala naman itong Rain or Shine Elasto Painters ay maraming nakukuhang mga trade inquiries dahil dito sa ganda ng kanilang nilalaro ngayon. Alam natin na kapag itong Rain or Shine talaga ay maganda ang performance, talagang maraming mga teams magkaka-interest sa mga players niyan. Madalas na pag-uusapan pagdating sa paglalim ng bench, itong San Miguel, Hinebra at TNT. Pero sa totoo lang, itong Rain or Shine, malalim yung bench niyan dahil halos lahat ng players ay pwedeng maging starter. Kaya alam naman natin na ganyan talaga ito si Coach Yengia, wala siyang permanent starting lineup. At dahil dito, masasabi natin talaga na magiging maganda to para dito kay Coach Yengia. Alam din natin na si Coach Yeng naman hindi yan basta-basta papayag sa mga trade offers. Titignan niya muna kung paano magkakaroon ng additional na mas magandang option siyempre para sa kanila. At kung makasasabi talaga nila na magiging mas maganda yung kanilang lineup, magiging okay na to para dito kay Coach Yeng Giao. Kaya ngayon asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup nitong Rain or Shine Elasto Painters only kung magkakaroon sila ng losing streak. Pero kung wala silang talo na magaganap, sa tingin ko magiging okay yan para dito sa lineup nitong Magnolia, nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kung hindi naman sila matatalo, asahan natin na hindi na sila magkakaroon ng mga trades. Dahil unlike dito sa SMC, hindi naman basta-basta gumagawa ng trades itong Rain or Shine Elasto Painters unless talaga na gumawa sila ng paraan para sabihin na natin magkaroon sila ng losing streak. Pero kung maganda naman ang tinatakbo ng kanilang koponan, hindi gagawa ng trade itong Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang aasahan talaga natin dito sa kanila ngayon. Kaya for now, mukhang hindi mo napapayag sa mga trade offers itong si Coach Yeng Giao lalo na at maganda ang nilalaro nila.